Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Masagandang umaga sa ating lahat. Welcome po sa pinakahuli nating episode ng Ating Kaugnay Podcast for this season, Season 3. Your PH in Agriculture, provider of extension and advisory services in agriculture. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol. Sa ating huling episode, makakasama po natin ang team leader ng implementation ng Expanded Basic Agricultural Extension Course or yung sinasabi natin IBAEC under the deployment and advancement of Responsive Extension of Agriculture for Community Holistic Development or nung DA-REACH sa Bicol Region. Matatandaan na nagkaroon ng orientation no October 22 to 24, 2025 sa Quezon City para mag-develop ng work plan for the implementation next year. So ito po ay ating i-implement yung ating programa sa darating na January 2026. Kaya naman, let's all welcome Ms. Maria Tiachi M. Lisaso, our training specialist 3 and at the same time our team leader para ibahagi sa atin ang tungkol sa layunin, framework at outcomes ng programa na ating i-implement po sa darating na 2026. So, magandang umaga po, Ma'am Techi. Good morning. Good morning po sa lahat. Good morning, Mike. Good morning, Chan. Ito po yung ating bagong i-implement na, kumbaga, inatas ng kagawaran ng pagsasaka sa ATI na tayo po yung mag-i-implement nitong Expanded Basic Agricultural Extension Course. Now, siyempre, bago natin umpisahan yan, ma'am, maaari po ba nating tingnan at paano ba ito na umpisa at paano na i-consider na ito ay dapat ma-implement natin? At sino yung mga tao na dapat na involve at sino yung dapat na i-train natin dito. And bago yan, yung kwento muna ma'am, Ma'am Techi, kung paano ito sa iyo nakarating muna, bakit ikaw at bakit ikaw yung nag-undergo at sino yung, bakit ito ba yung mga pilot or buong network ba ng ATI or whatsoever? Sige po. So basically, itong programa nito ay na-conceptualize under the Department of Agriculture Central Office through USEC Asis Perez. So ang tawag po dito is DA-REACH. Ang meaning po is Deployment and Advancement of Responsive Extension on Agriculture for Community Holistic Development or DA-REACH. So ang pinaka-objeto po nito is to enhance actually yung food production efficiency, yung promote sustainability, at saka to strengthen yung resilience, particularly those sa mga vulnerable and marginalized areas. So, ang objeto is magtalaga ng mga contract of service or extension workers doon sa mga identified priority municipalities ng bawat probinsya. Actually, this is a nationwide or national program, so hindi lang Region 5. So ang aim is to at least to train 6,000 DA personnel. DA personnel, not only contract of service but also this will include yung mga personnel na yung pag sinabi po ba natin DA personnel, yung mga nasa regional field offices. Oo, na hindi kasama hindi pa yung masyadong mga capacitated. hindi kasama yung ating mga line agencies under ng hindi po. DA. Sa DA. So, mga empleyado ng regional field offices. Okay. Opo. So, yun.
Bale, pinatawag tayo ng central office for this program, for an orientation. So, ang pinatawag doon is the Chief of the Career Development Management Section, yung ating planning officer, and a representative from the Information Services Section to serve as a core team for the implementation of this program. So, yun nga. So, sa atin, sa Region 5, nakipag-usap na tayo sa DA Regional Executive Director regarding this program. Kasi po sa implementation nito, ang mag-identify ng participants to these trainings ay ang DARFOs. Kasi meron silang list. So, ang manggagaling yung yun doon sa mga, kasi meron silang mga extension workers na kosa nakatalaga sa different municipalities na nag-handle ng different banner program. So, sila yung ngayon. Meron silang, dito sa setup natin sa Region 5, bawat probinsya ay meron silang mga Naka-detail, mga kumbaga. parang satellite na offices. Oo. So, yun yung mga iti-train natin. And this is a 1-month training, which will cover not only the fundamental course on the basic agricultural extension course, but also will cover yung mga community immersion, yung mga participatory planning, data gathering, mga stakeholder engagement or analysis. And for the final output, they will prepare yung area-specific action plan of the municipality wherein kung saan sila tatalaga or i-assign. So, yun ang pinaka-final output nila. But before that, talagang ititrain natin sila para maging empowered, kumbaga, na extension workers sila at ready, not only for the technical skills but also yung social skills, yung pinaka-readiness nila na maitalaga doon sa munisipyo na i-assign sa kanila. So, ito po ay deklarado po, munisipyo, yung mga itatalaga sa mga munisipyo, pero yung mga empleyadong yon ay galing sa regional office. Yes, oo. Kasi sila na kung saan nag-identify naka-deploy din sa mga probinsya. Yes, oo. So, para makita natin yung bakit DA employee ng Regional Field Office na kung saan meron naman ang bawat munisipyo, kumbaga kung titingnan natin, meron mga LGUs, meron tayong mga agricultural extension, di ba, na mga nasa Municipal Agriculture Office. Kaya lang, ito pong mga nasa Municipal Agriculture Office, so yung mga AEWs natin, sila ay na-train na natin, di ba? Oo, tapos na natin sila i-train. In principle, bawat munisipyo ay meron na tayong na-train ng gano'n sa extension. Pero ito po kasi kung bakit mga Regional Field Office employee, kasi nga ito po yung hindi sila consider na AEWs, tama ba? Oo, kasi sila ay nasa contract of service sila or mga job order. Pero yung trabaho nila ay kumbaga sila yung galing sa DARFO na mga natin, sila yung pupunta dun sa mga AEWs. Now, yung pupuntahan po kasi nila ay yung mga AEWs trained na. Kaya mas mainam din na bago sila bumaba doon, kasi trained na yun, mas mainam na sila din ay trained na rin pagdating sa extension. Tama po ba? Yes. So, kaya po, baka magtataka yung iba, bakit bakit yung mga DA employee lang yung ating bibigyan. Kung tutuusin, yung extension ay naabot na yun sa LGU. So, yun po yung pinaka-objective po nito na may train muna yung ating mga sariling, kumbaga yung mga sariling empleyado natin na kung saan ay naka-attach sila sa DA, hindi sa mga LGUs. Tama po ba, ma'am? Kasi from the DARFOs, detailed lang sila dun sa mga munisipyo din. Hindi pa masyadong trained on extension. Tapos bigla yung pupunta nila ay mga AEWs na trained na natin. So para kumbaga halos magkaparehas yung wavelength ng kanilang pagkakaunawa ng ating extension work. So kailangan matrain din muna sila bago sila makababa. Now, dahil mga empleyado po ito,
punta natin, ano yung, kasi di ba sabi mo yung mga participants po natin, identified nila. Oo. Kaya lang, syempre, ma-identify nila, pero ano yung, kumbaga, ilang ano ba sila mag-undergo nito ng program nito? Oo. It's a one-month training. So, bale, Medyo matagal-tagal. matagal-tagal. Kaya nga kailangan din yung commitment ng mga staff or employees na iti-train natin dito. Kasi it's parang continuous yung training nila for 1 month actually. Wala yung uwian, ano? Wala, hindi naman. Pwede naman umuwi Saturday, Sunday. Yung weekend. Weekend lang. Pero, Weekend. Pero kailangan nilang bumalik talaga every Mondays to Friday para sa ating ano. Kasi before the end of this course talagang pupunta sila sa community to mag-gather ng data. Kung ano ba talaga yung pangangailangan ng munisipyo. Yung mga farmers natin doon, kung ano talaga ang pangangailangan. So, may mga data gathering. so specific Oo. talaga dun sa... Specific talaga dun kanilang sa area munisipyo. na yan. Opo. Pero yung mga munisipyo pong bababaan nila ay selected lang. Identified na rin po siya ng DARFO. Na kailangan, yung parang priority. Priority areas or municipalities or even barangays. Dyan. So, isa-isa nila yun. So, So, ito isa-isa muna yung mga kaya- priority muna yung bababaan. Yes. So, 1 month po siya. 1 month. Okay. Actually, it's 1 month. Mahaba-habang pagsasanay. So, sa 1 month pong yun, yung target natin ay ilan dapat yung sa 2025? Per- 2026, meron na tayong actually schedule for next year. Na-discuss na natin to with the DIR of 5. So, nag-agree na sila regarding the dates and the number of participants. So, we will have 20 participants per batch every province. 20? 20 yung binigay nila. So for our pilot batch, we will conduct it sa Sorsogon po on January 26 to February 24. And then next batch will be in Masbate, May 4 to June 2, 2026. And for Catanduanes, June 22 to July 21. For Albay, August 3 to September 1. For Kamsur, we will have it on October 1 to 30. And the last batch will be for the province of Camarines Norte on November 9 to December 8. So, 20 participants po ang binigay ng DIR po. So, meron po For tayong all the provinces. gaganapin na 6 na Yes, 6 batches batches. ngayon. At yung 6 batches na yon ay dahil tayo po ay 6 na probinsya. Yes. So, may 6 na batches and bawat batch po ay 20. 20 participants. 20 nanggagaling dun mismo sa kanilang probinsya. Tama po. Na-identify ng DA. Okay. So, sila po yung mag-identify noon. At syempre, ang mga SO nito or mga, di ba, mga gagastusin or ano niyan, ay naka-budget na po yan. At Yes. kumbaga, ginawan sila binigyan sila ng pondo para dito talaga. Oo. Para talaga dito sa training na sa to. training Para na yan. makapacitate talaga sila and maging So, empowered expected extension na worker. kailangan talaga may output. Correct. Kasi nga, ito po ay gagastusan ng gobyerno, ng pamahalaan. So, kailangan dito yung output ng paglabas nila doon, kumbaga, pulbos na nila yung extension, di ba? Yung extension system na yon. Kaya, ito po ay hindi lang, kung mapapansin nyo, yung schedule ay inabot sa isang taon. Isang taon talaga Sa yan. isang taon January po to ay December. sa isang taon ay 6 na pong batches lang. Okay, 6 na batches lang. Pero kung titingnan natin, kung 1 month, bakit hindi nyo ginawang 12 batches, di ba? Parang ganon. So, isa pa pong kasing consideration dito kung bakit ganon yung scheduling namin, ay tinignan din yung preparasyon na mawawala yung mga taong yun. Di ba? 20 na empleyado mo ang isang buwan na hindi papasok. So, yun po yung isang rason doon kung bakit ganun yung scheduling. At as early as now po ay naibigay na sa kanila yung ganitong schedule para mailatag na rin nila pagpasok pa lang nitong buwan na ito. Pagpasok ng January sa 2026 po. So,
And by the way, Yes, may ma'am. i-add ako So after this training on the parang fundamentals of agricultural extension so hindi pa dito natitigil yung training ng ating mga course. Kasi sa ATAY we have this so-called yung competency curriculum framework wherein after Ladder-rise, this parang hindi ladder-rise. tracks na ang sinusunod Okay, natin tracks. ngayon, hindi na ladder-rise. So i-assess natin ngayon after this training kung ano pa talaga yung training needs ng mga course natin. Na kailangan nila pagpunta doon sa munisipyo. For example, if they need trainings about rice, about different Specific, commodities, oo. specific. So, magtatalaga pa din tayo ng trainings na yan para continuous yung Parang, kanilang yan, isusupplement. Oo. Doon sa general kasi yung sa bahay, general siya. So ngayon, So, kailangan ngayon, pa rin- technical skills naman, technical isusunod naman, natin. isusunod natin. Kung sila ay sa rice, so meron pa rin sa rice, no? Oo. May kung saan pang commodity. Kung sa corn o kung sa livestock, kung saan. So, titingnan natin, i-assess pa natin sila Okay. after. So, kasi ma'am, meron ba ito? Kasi ang involved dito ay mga contract of service at yung mga job order natin. So, syempre, sabi ko nga kanina, gagastusan ito ng ating pamahalaan. So, sila po, by contract sila, kung mag-undergo po sila nito, ano ba yung may clause ba na pinag-uusapan dito, like sa employment? Kasi nga, ano ba, iti-train natin? Usually, ito yung laging nagiging Yes, problema yun ang nagiging natin. talagang problema Iti-train dyan. natin, tapos later on, after several months, siyempre, maghahanap din sila ng posisyon na yung magiging permanente sila. So, kung paano yun, kung mabuti kung same department or kagawaran or same lang yung yung ina-apply nila, paano kung sa iba sila a-apply? Oo. So, di ba sayang naman yung resources? Saka yung investment ng government. Yes. Actually, during our initial talks with the DARFO5 and with the Regional Executive Director, nakita na din nila yung ganyan na scenario. So, I think dun sa gagawa sila ng parang agreement. Okay. Oo. So, parang may service Oo, ano kasi muna sila. what if after this training mag-resign na, Yes, mag-ano. okay. So, sila na yung nag-initiate, yung DARFO na yun nag-initiate to have an agreement with the cost. So, sila, pag sinabit po nila sa atin yung participants, yun ay klarado na sa ganun. Sila na yung mag-ano. Sila, kasi nag-usap na bahala, sila no? doon Oo. with the management din. Basta sa atin, mag-uumpisa yung ating ang ating part sa training. Pag nandoon na sila sa Yes. schedule na nakapasok na sila, doon naman tayo. Oo. So, yung ating ang strategy po natin, ma'am, doon sa para mabigyan lang ng natin, parang konting ano ba yung mga sa 1 month, bakit ang tagal-tagal naman? Ano ba yung mga i-discuss doon? Ano ba yung mga possible na topics na kanilang dapat, aside from kanina nasabi mo yung huli ay may immersion. Yes. And then, meron silang area-specific action plan. So, prior to that, ano muna yung mga topics na dapat na ma-undergo? May mga lesson ba tayo or what? Okay. So for our yung course content natin, actually this includes lessons 1 to 8. Okay, marami-rami. So for lesson 1, ito yung tinatawag na personal awareness and self-mastery. Siyempre, kikilalanin muna nila Yes. yung kanilang mga sarili. Sarili. So, are they capable to be an extension worker? So, sa lesson 1 pa lang, parang makikilala nila yung kanilang mga sarili. You're And- more on psychosocial ito. Yes, psychosocial Social muna development. siya. Oo. And for lesson 2, yun na yung introduction natin about agricultural extension. Yung mga, yung methods, extension, innovations, and intervention that will be sa lessons 2 and 3. And then for lesson 4, we have this communication in extension. Yes. Kasi siyempre, magharap sila sa tao, Oo. Eventually kasi magiging resource persons din sila sa mga farmers nila and other clients in the area. So they have to develop yung communication skills, presentation skills, facilitation, and other skills. So for lesson 5, yun ang community work.
So ito na papasok yung mga social mobilization, how to pumunta sa community, anong Community approach, organizing. community organizing. Yun na papasok sa lesson 5. And for lesson 6, meron ng policy planning, monitoring, evaluation, and yung foundation. Okay, and for lesson 7, yung tinatawag na stakeholder needs assessment. Yun naman. So, it's needs assessment. So, you will learn how to identify Para really makagawa sila ng area-specific action plan. Preparatory ano na to, parang activity para doon sa kanilang area-specific action plan. And lesson 8 will be the data collection and management. So after this, ipapackage na po yun. So may report writing pa din sila na So ano. talagang ang isang buwan ay punong-puno. Yes, very hectic yung schedule nila. So Punong-puno talagang yung kailangan schedule. yung commitment talaga nung course. Anyway, kung maiano naman sila, prior sila pumasok doon, kung talagang yun naman lang ang iisipin nila, siguro kakayanin. Di ba? Kasi yun lang naman yung focus nila eh. Ang hirap kasi yung nandun ka sa isang training, tapos ang inaalala mo ay yung mga gawain mo sa opisina. Pero kung... Even sa families. Yes, family, di ba? Kasama na din doon sa mga factors na yan. Yung mga considerations. Pero kung may orient naman natin yung mga participants na ganito yung mangyayari, isang buwan na ganito, so makakapag-prepare pa naman sila bago sila pumasok. Kumbaga, parang ano lang, PBB, no? Papasok sila sa bahay ni Kuya para... Papasok sa bahay ni Kuya. Oo, so kailangan nilang ma-detach muna sa outside world. Para makafocus sa training. Oo, para ang focus nandoon. So maraming gagawin pala yung ating team sa Yes. ating It will be a challenging challenging work actually. Sa parte po ng ATI, gaano naman tayo, Ma'am Kada, bilang ikaw po yung team leader at tayo yung inatasan ng kagawaran ng pagsasaka na tayo ay mag-deliver nito para dun sa empleyado din ng DA. Okay. Sa part ng ATI, meron na tayong mga pool of resource persons kasi basically tayo mag-handle nito from lessons 1 to 8. So, yung ating mga resource persons dito ay mga nag-undergo na rin ng mga national trainings on this specific lessons or topics or course na binigay ng central office. So, sa part natin, ito yung basic na to. Lahat na pong empleyado rin ng ATI ay nakapag-undergo na rin itong basic. Bali-trained na din mga taga-ATI. So, yung ATI na rin yung magpo-provide. So sa part naman natin, ito rin po ay kumbaga dagdag to sa ating schedule, no ma'am? Yes, aside from our regular training. May mga regular trainings tayo. Tapos kung ikaw pa ay nagkataon ay isa ka doon sa magiging RPs o resource person ng ating mga participants dyan. So yun din ay adjustment din yun. Kaya both sa mga iti-train natin at sa mga magti-train ay talagang kumbaga hindi naman siguro madugo pero baka matakot na sila. Baka ako talaga kasi kailangan talaga pag commitment ganun eh. Dapat meron kang kahit na sasabihin natin na sanay ka sa mga ganon, sa mga trainings, kailangan din na medyo dapat minsan meron ka din yung kaba, meron ka din ganon. Or yung takot din. Kasi nga, hindi to parang dito basta-basta lang ng mga saka hindi to basta-basta training talaga. Ito ay kumbaga, noble in a sense, no? And impactful. Oo. And at the same time, ito'y hindi open sa lahat. Kung ikaw ay mapili naman dito, napakaswerte mo, no? The chosen ones. Oo, hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong oportunidad na mga trainings na kung saan isang buwan, di ba? So, isang buwan kang mag-train
ganitong magte-training ka isang buwan at magpapatraining ka or ikaw yung magte-train sa kanila. So both ways, the participants yes. and the training Correct. facilitators. Nandun yung challenge. But anyway, kung ito man ng mga bagay na ito, ang mga challenge na ito ang ating kakaharapin para mas mapabuti natin yung ating serbisyo sa ating mga kliyente, lalo na itong ating mga farmers. Yeah. So, it's worth kumbaga It's worth the sacrifice. Oo, worth din naman ito yung sa panahon na ating ibibigay doon sa ating para sa ating mga kliyente. So again, anything else, ma'am? Yun na yun. Nasabi ko naman na yung schedule. So, good luck. Good luck sa ating lahat. Okay. So, maraming salamat, Ma'am Tetchi, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon para maibahagi natin po itong ating programa, yung IBAEC or yung Expanded Basic Agricultural Extension Course under the Deployment and Advancement of Responsive Extension on Agriculture for Community Holistic Development. Grabe, ang haba ng title. DA-REACH, okay, sa Bicol Region. So, sa ngalan po ng aming Center Director, si Doc Joey Villarmino, sa aming Section Chief, si Ma'am Primelo, at ang ating Kaugnay Podcast ay nagpapaabot ng pasasalamat dahil sa inyong pong pagsubaybay at pagtangkilik sa ika-3 season po ng programa. Kami rin ay nagpapaabot ng pagbating lalong-lalo na ngayong ito ay month of December, so maligayang Pasko at advance na masaganang bagong taon po sa inyong lahat or sa ating lahat. At salamat din po at sa atin nakasama natin si Kuya Chan, ang ating Podcaster. sa tawag doon behind the scene na natin. So sa buong pwersa ng ATI din, ng ATI Bicol, sa ating buong puwersa sa agrikultura. Ito po ang inyong naging kasama sa podcast ngayong taon, si Kuya Mike, at hanggang sa susunod na season 4 ng ating Kaugnay Podcast. Mabalos po. Bye-bye. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.